Ang hangin ay isang halimaw na humahampas sa kanyang mukha, malamig at marahas. Ang mga ilaw ng hotel sa ibaba ay parang mga bituing nagkakagulo, umiikot, lumalabo. Ang mga sigawan ng mga tao ay parang ugong na lang na unti-unting humihina, nilalamon ng ingay ng pagbagsak. Isang kamay niya ang automatikong napahawak sa kanyang tiyan, ang bilog at matigas niyang sinapupunan na naglalaman ng 7 buwang buhay. Ang anak ko, ang baby ko. Iyon ang tanging sigaw ng kanyang isip. Hindi ang sakit ng pagkakanulo, hindi ang takot sa kamatayan, kundi ang desperadong dasal na sana, sa anumang milagro, ay maligtas ang maliit na nilalang na hindi pa niya nasisilayan. Ang huling alaala niya ay ang mga mata nito. Ang mga mata ng lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay, malamig, blanko, walang emosyon habang tinutulak siya palayo sa kanilang buhay, palayo sa lahat. Ilang oras lang ang nakalipas, ang hangin sa loob ng Grand Ballroom ng Alvarado Hotel ay kasinsikip ng sutlang bestida na ipinilit sa kanyang katawan. Bawat paghinga ni Clarissa ay isang pakikibaka. Ang bawat galaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan ay tila isang protesta laban sa damit na parang nakagapos sa isang kabaong na gawa sa seda. Ngumiti ka, Clarissa. Ang bulong ni Doña Felina, ang kanyang biyenan, ay parang yelo na tumusok sa kanyang tainga. Kasabay nito ang isang matalim na kurot sa kanyang braso, nakatago sa likod ng mga kamera ng media na kumukuha ng litrato para sa 20th anniversary ng Alvarado Group. Para kang pinagsakluban ng langit at lupa. Ipakita mong masaya ka sa tagumpay ng asawa mo. Isang pilit na ngiti ang isinukli ni Clarissa. Ang mga flash ng camera ay nakakasilaw, pero mas nakakabulag ang pagpapanggap na bumabalot sa gabing iyon. Masaya! Paano siya magiging masaya kung ang pakiramdam niya ay isa lang siyang palamuti? Isang tropeyo na winawagayway ni Maurice sa harap ng mundo, ang kanyang probinsyanang asawa, ang patunay na kahit ang isang Alvarado ay marunong magpakumbaba. Lumapit si Maurice. Ang kanyang amoy ay pinaghalong mamahaling pabango at alak. Inakbayan siya nito. Isang kilos na mukhang napakatamis sa paningin ng iba. Pero para kay Clarissa, ito ay isang pag-aari. You look stunning tonight, mahal. Bulong ni Maurice. Pero ang mga mata nito ay nasa mga business partner na papalapit sa kanila. You're the wife of a CEO. Act like it. Bago pa man siya makasagot, isang anino ang tumakip sa kanilang liwanag. Isang babaeng nakasuot ng isang nagniningning na pulang bestida, ang kulay ng panganib. Ang bawat hakbang niya ay may kumpiyansa. Ang bawat ngiti ay may lason. Veronique, San Mateo. Ang nakaraan ni Maurice. Ang kasalukuyang multo sa buhay ni Clarissa. Maurice, darling, congratulations! Bati ni Veronique. Ang boses ay malambing, ngunit puno ng panunuya. Dire-diretso itong humalik sa pisngi ni Maurice. Sinasadyang mag-iwan ng bakas ng kanyang pulang lipstick. Napayuko si Clarissa, hinawakan ng kanyang tiyan, na para bang nais niyang protektahan ang kanyang anak mula sa duming nasa harapan niya. Veronique, what a surprise! Sabi ni Maurice, bahagyang nataranta pero hindi maitago ang kislap sa kanyang mga mata. Oh, I just had to come, sabi ni Veronique, at ang mga mata niya ay bumaling kay Clarissa na parang isang mandaragit. And I see you brought her. Kumusta ang pagbubuntis, Clarissa? Sana hindi ka masyadong nahihirapan. Ang bawat salita ay isang karayom, at bago pa man matapos ang gabi, sinigurado ni Veronique na ang huling karayom ang siyang pinakamasakit. Sa gitna ng kasiyahan, habang hawak ni Clarissa ang isang baso ng tubig, aksidenteng nabangga siya ni Veronique. Ang hawak nitong baso ng red wine ay tumapon lahat sa puting-puting bestida ni Clarissa, mula sa dibdib hanggang sa paanan. Isang mantsa ng kahihiyan. Natahimik ang lahat. Lahat ng mata ay nasa kanila. Oh
"Oh my God, I'm so sorry," sabi ni Veronique. Pero ang kanyang mga mata ay nagsasaya. "Wala kang kwentang babae ka," sigaw ni Maurice. Hindi kay Veronique, kundi kay Clarissa. "Hindi ka marunong mag-ingat. Look what you've done. Pinapahiya mo ako." Nanginginig ang mga labi ni Clarissa. "Pero hindi ako ang..." "Ano?" Putol ni Maurice. Hinila niya ito sa braso, palayo sa mga matang mapanghusga, palayo sa bulungan ng mga tao. "Humingi ka ng tawad kay Veronique. Ngayon din." "Pero bakit? Siya ang..." "Isa," sigaw ni Maurice, sapat na para marinig nilang dalawa. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Clarissa. Sa harap ng daan-daang tao, sa gabi ng tagumpay ng kanyang asawa, nilunok niya ang kanyang dignidad. Humarap siya kay Veronique at bumulong. "Sorry." Iyon ang simula ng pagguho ng lahat. Dinala siya ni Maurice sa isang pribadong balcony sa ikalimang palapag, malayo sa party. Ang hangin sa labas ay kasing lamig ng kanyang puso. "Nakakahiya ka. Simpleng bagay, hindi mo magawa ng tama." Bulyaw ni Maurice, amoy na ang alak sa kanyang hininga. "Mula nang dumating ka sa buhay ko, puro kahihiyan ang dala mo." "Maurice, tama na." Umiiyak na pakiusap ni Clarissa. "Asawa mo ako. May anak tayo. At sa tingin mo ba gusto ko yan?" Ang mga salitang iyon ay isang sampal na mas masakit pa sa pisikal. "Isang pagkakamali ang pakasalan ka. Isang probinsyana na walang alam." Biglang sumulpot si Veronique mula sa likuran. "Hayaan mo na siya, Maurice. Hindi ka niya naiintindihan," sabi nito sa isang mapang-akit na boses habang hinahaplos ang braso ni Maurice. "Hindi ka niya mahal. Isang pabigat ka lang sa pangarap mo. Para itong gasolinang ibinuhos sa apoy." Ang galit sa mga mata ni Maurice ay naging isang bagay na mas madilim. Isang bagay na hindi na niya nakilala. "Pabigat?" Ulit ni Maurice, parang isang baliw. Tumingin siya kay Clarissa na puno ng pagkasuklam. "Pabigat ka nga lang." Humakbang siya pasulong. Itinaas ni Clarissa ang kanyang mga kamay. "Maurice, wag. Nagmamakaawa ako." Ang mga salita ni Veronique ang huling tulak. "Kung wala siya, magiging masaya tayo, Maurice. Tayo lang." Isang malakas na tulak. Nawalan ng balanse si Clarissa. Ang huli niyang nakita ay ang pagtalikod ni Maurice habang si Veronique ay may ngiti ng isang demonyo sa kanyang mga labi. Ang kanyang katawan ay lumagpas sa barandilya. Ang sigaw niya ay nalunod sa hangin. At sa huling pagkakataon, bago siya lamunin ng dilim, isang pangalan lang ang nasa isip niya. Hindi ang pangalan ng kanyang asawa. Mapait ang lasa ng alak sa bibig ni Darian habang papalabas siya ng Grand Ballroom. Ang buong gabi ay isang teatro ng pagkukunwari. Mga ngiting peke, mga papuring walang katotohanan. Nandoon lang siya dahil kailangan, isang obligasyon sa negosyo na hindi niya matakasan. Nais na lang niyang umuwi. Nais niyang kalimutan ang nakita niya. Ang imahe ni Clarissa, napakaganda sa kanyang puting bestida, pero may lungkot sa mga matang hindi maitago. Ang paraan ng paghawak nito sa kanyang tiyan ay parang isang pananggalang sa lahat ng kasinungalingan sa paligid. 5 taon. 5 taon na niyang pinagsisihan ang araw na hinayaan niya itong mawala. Nasa may lobby na siya nang marinig niya ang gulo. Mga sigawan. Isang tunog ng malakas na paglagapak. Kinilabutan siya. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Mabilis siyang lumingon pabalik sa hotel at ang mga mata niya ay automatikong napatingin sa itaas. At doon, sa gitna ng kadiliman ng gabi, isang puting anyo ang nahuhulog. Parang isang anghel na may mga basag na pakpak. Hindi na siya nag-isip. Ang kanyang mga binti ay kusanang kumilos. "Clarissa!" Ang sigaw niya ay puno ng sakit at pagkasindak. Isang tunog na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi niya ito sasaluhin. Imposible iyon mula sa ikalimang palapag. Pero
may isang bagay, isang malapad na awning sa itaas ng entrance na maaring magpabagal sa pagbagsak at kung makakarating siya sa tamang pwesto. Ang pagbagsak ng katawan ni Clarissa sa awning ay isang nakakabinging tunog. At mula doon, tumilapon ito pababa. Tinakbo ni Darian ang huling mga hakbang, ibinuka ang mga braso at sinalubong ang walang buhay na katawan nito. Ang bigat ay parang 1 toneladang semento. Bumagsak sila pareho sa sahig na gawa sa marmol. Naramdaman ni Darian ang pagkabali ng isang buto sa kanyang balikat. Isang matinding sakit na binaliwala ng kanyang isip. Ang tanging mahalaga ay ang babaeng duguan sa kanyang mga bisig. Clarissa, Clarissa, gumising ka. Bulong niya. Tinatapik-tapik ang pisngi nito, walang sagot. Ang mukha nito ay maputla. Ang mga labi ay nagsisimulang mangitim. Isang batis ng dugo ang umaagos mula sa kanyang ulo. Bumabasa sa mamahaling suit ni Darian, hinawakan niya ang pulso nito. Mahina, mabilis. Ngunit nandoon pa, buhay pa siya. Tulong! Tumawag kayo ng ambulansya! Sigaw niya sa mga taong nagkukumpulan, mga taong abala sa pagkuha ng video sa kanilang mga cellphone. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Ano? Titigan niyo na lang ba siya? Tumawag kayo ng tulong! Binuhat niya si Clarissa. Bawat galaw ay isang impyerno ng sakit para sa kanyang balikat, pero hindi niya ininda. Isinakay niya ito sa sarili niyang sasakyan, hindi na hinintay ang ambulansya. Huminga ka, Clarissa. Lumaban ka. Para sa anak mo. Lumaban ka. Paulit-ulit niyang bulong habang pinapatakbo niya ang sasakyan na parang demonyo sa kalye ng Maynila. Pagdating sa pinakamalapit na ospital, isinigaw niya ang pangalan ni Clarissa sa emergency room. Sinalubong sila ng mga nurse at doktor. Habang inilalagay nila si Clarissa sa isang stretcher, nakita ni Darian ang balita sa TV sa waiting area. Breaking news! Asawa ng business tycoon na si Maurice Alvarado, nagtangkang magpakamatay sa 20th anniversary ng kanilang kumpanya. Sinasabing matagal na itong may depression. Nanginig ang panga ni Darian sa galit. Mga hayop! Hindi lang nila pinatay si Clarissa. Dinudungisan pa nila ang pangalan nito para pagtakpan ang kanilang kasalanan. Sir, pamilya po ba kayo? Tanong ng isang nurse. Ako ang bahala sa kanya, madiin niyang sagot. Siguraduhin ninyong magagawa ninyo ng paraan. Kahit magkano, babayaran ko. Ilang sandali pa, habang naghihintay siya sa labas ng operating room, dumating ang mga security personnel ng mga Alvarado. Malalaki ang katawan, walang emosyon ang mga mukha. Sir Darian Cortez, sabi ng leader. Utos po ni Doña Felina na ilipat si Mrs. Alvarado sa aming pribadong ospital. Hinarangan sila ni Darian. Ang sakit sa kanyang balikat ay wala na sa kanyang isip. Hindi ninyo siya gagalawin. Sir, utos lang po ito. Ngumisi si Darian, isang ngising puno ng panganib. At sino ang nag-utos? Ang biyanan niyang halimaw? O ang asawa niyang demonyo? Lumapit siya at ang boses niya ay naging isang mapanganib na bulong. Isa ako sa mga major stakeholder ng ospital na to. Subukan ninyong ilipat ang pasyente ko at sisiguraduhin kong lahat kayo ay maghahanap ng bagong trabaho bukas ng umaga. Nagkatinginan ang mga gwardiya at dahan-dahang umatras. Lumipas ang mga oras na parang mga taon. Bawat tunog mula sa operating room ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang puso. Hanggang sa wakas, isang tunog ang bumasag sa nakakabinging katahimikan. Isang mahinang-mahinang iyak. Ang iyak ng isang sanggol. Lumabas ang isang doktor, pagod ang muka. Tinatanggal ang kanyang surgical mask. Mr. Cortez, sabi ng doktor, nagawa naming isagawa ang emergency section. Babae po ang anak ninyo. She's a fighter. Nasa incubator siya ngayon, pero sa tingin namin, malaki ang tsansa niyang mabuhay.
Nakahinga ng maluwag si Darian. Sa unang pagkakataon, isang maliit na sinag ng pag-asa. Salamat, Dok. Salamat. Si Clarissa, kumusta na siya? Ang nangiti sa mukha ng doktor ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang ekspresyon ng pag-aalala at awa. Ginawa namin ang lahat, sabi ng doktor sa isang mabigat na boses. Nagawa naming iligtas ang sanggol. Pero ang ina niya, kritikal ang lagay niya. Napakaraming internal bleeding. We're doing everything we can, Mr. Cortez, pero kailangan nating maging handa. Huminto ang mundo ni Darian. Anong ibig mong sabihin? Tumingin ang doktor sa sahig. Pagkatapos ay direkta sa mga mata ni Darian. Baka hindi na siya umabot ng umaga. Ang unang bumalik ay ang sakit. Isang mapurol na kirot na gumagapang sa kanyang likod. Isang matalim na hapdi sa kanyang ulo. At isang kakaibang bigat sa kanyang tiyan na hindi na pamilyar. Nasaan na ang mga sipa? Nasaan na ang bahay-bata niyang gumagalaw? Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Lahat ay puti. Ang kisame. Ang mga dingding. Ang kumot na nakabalot sa kanya. Amoy gamot. Amoy Xiao Duji. Nasa ospital siya. Buhay siya. Isang milagro. Isang milagrong hindi niya hiniling, pero ipinagkaloob pa rin. May narinig siyang mahinang paghilik sa kanyang tabi. Iginilid niya ang kanyang ulo, at bawat sentimetro ng paggalaw ay nagdulot ng sakit. Nakita niya ang isang lalaking natutulog sa isang silya. Ang ulo nito ay nakasandal sa gilid ng kanyang kama. Hindi si Maurice. Si Darian. Ang buhok nitong magulo. Ang mamahaling suit na gusot-gusot at may mga tuyong mantsa ng dugo. Ang benda sa balikat nito. Ang mukha niya, nahuli niyang nakita. 5 taon na ang nakalipas, ay may bakas ng pagod at pag-aalala kahit sa pagtulog. Bakit siya nandito? Paano? Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang ungol ng sakit ang kumawala sa kanyang mga labi. Nagising si Darian sa isang iglap. Ang mga mata ay agad na alerto. Clarissa, gising ka na? Ang boses niya ay magaspang dahil sa kakulangan sa tulog. Huwag kang gumalaw. Tatawag ako ng doktor. Ngunit hindi niya pinansin ang sinabi nito. Ang tanging nasa isip niya ay ang tanong na bumabara sa kanyang lalamunan. Ang anak ko? Hirap niyang tanong. Nasaan ang baby ko? Isang malumanay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Darian. Isang nangiting nagdala ng kaunting liwanag sa madilim na silid. Ligtas siya, Clarissa. Ligtas ang anak mo. Babae siya. At napakatapang niya, tulad ng nanay niya. Ang mga luhang hindi niya nailabas sa pagbagsak ay ngayon malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Mga luha ng pasasalamat, ng ginhawa, ng matinding pagmamahal para sa isang nilalang na hindi pa niya nakikita. Nang dumating ang doktor at sinabing maaari na siyang dalawin sa nursery, walang makakapigil kay Clarissa. Kahit na may dextrose, kahit na hirap maglakad, itinulak niya ang kanyang sarili, habang si Darian ay maingat na umalalay sa kanya. At doon, sa likod ng isang salamin, sa loob ng isang maliit na incubator na puno ng mga tubo at wire, nakita niya ito, ang kanyang anak. Napakaliit, napakarupok. Ang balat ay kulay rosas, ang dibdib ay bahagyang gumagalaw sa bawat paghinga. Inilapat ni Clarissa ang kanyang palad sa salamin na para bang maaari niyang ipaabot ang kanyang init sa maliit na katawan sa loob. Anak, bulong niya. Pinangalanan ko muna siya, mahinang sabi ni Darian mula sa kanyang likuran. Angela, dahil isa siyang anghel na ipinadala sa atin. Humarap si Clarissa kay Darian. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Salamat, Darian, sa lahat. Pero si Maurice, alam ba niya? Dumalaw ba siya? Ang pag-iwas sa tingin ni Darian ay sapat ng sagot. Kinabukasan, habang pinapakain siya ni Darian ng lugaw, binuksan nito ang TV sa silid para mabawasan ng katahimikan. At doon,
nakita ni Clarissa ang mukha ng kanyang asawa. Nakatayo si Maurice sa isang press conference. Sa tabi niya si Doña Felina na may suot na salaming pang-araw para itago ang pekeng pagdadalamhati. My wife, Clarissa, has been suffering from severe postpartum depression for months. Sabi ni Maurice sa mga mikropono, ang kanyang boses ay puno ng huwad na kalungkutan. What happened that night was a tragedy, a desperate cry for help. We are asking for privacy as we help her through this difficult time. She is mentally unstable. Nabitiwan ni Clarissa ang kutsara. Ang lugaw ay tumapon sa kumot, pero hindi niya ito naramdaman. Baliw siya. Ang mga salita ay parang mga basag na bubog na tumutusok sa kanyang puso. Hindi lang siya tinangkang patayin. Inilibing pa siya sa kasinungalingan habang buhay pa. Pinaniwala ang buong mundo na siya ang may kasalanan. Patayin mo ang TV, Darian. Utos ni Clarissa. Ang boses niya ay nanginginig sa galit at sakit. Please. Pinatay ni Darian ang TV at umupo sa tabi niya. Hindi ito nagsalita. Hinayaan lang siya nitong umiyak. Umiyak para sa nawalang tiwala, para sa pag-ibig na akala niya ay totoo, para sa pamilyang pinangarap niya na isa lang palang bangungot. Bakit mo to ginagawa, Darian? Tanong ni Clarissa sa gitna ng kanyang mga hikbi. Bakit nandito ka pa? Tumingin si Darian sa malayo. Ang mga mata ay puno ng isang lumang pagsisisi. Dahil minsan nakitang iniwan, Clarissa. At yun ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Hindi na mauulit iyon. Hinding-hindi na. Ang katahimikan na sumunod ay binalot ng mga non-said na salita. Ng mga alaala ng isang nakaraang mas simple. Isang katahimikang binasag ng biglaang pagbukas ng pinto. Nakatayo roon si Doña Felina. Nakapamaywang, ang muka ay walang bakas ng anumang awa. Sa likod niya ay isang abogado. Mabuti naman at gising ka na. Bruha ka. Sabi ni Doña Felina. Ang boses ay kasing lamig ng bakal. Ibinato niya ang isang folder sa kama ni Clarissa. Ano to? Tanong ni Clarissa. Divorce papers. Simpleng sagot ng matanda. Pirmahan mo. At may kasama yang tseke, 10 milyong piso. Sapat na yan para makapagsimula ka ng bagong buhay sa probinsya mo. Kalimutan mo nang may anak ka. Kalimutan mo nang naging asawa mo si Maurice. Nanlaki ang mga mata ni Clarissa sa pagkabigla. Ibebenta niya ang sarili niyang anak? At kung hindi ka pipirma? Dagdag pa ni Doña Felina, lumapit ito at bumulong na parang isang ahas. May mga papeles din ako dito mula sa mga pinakamagagaling na psychiatrist. Isang pirma ko lang, dadalhin ka sa mental hospital at hindi mo na makikita ang araw o ang anak mo habang buhay. Tumingin si Doña Felina kay Darian na nakatayo sa isang sulok. At ikaw, Darian Cortez, huwag kang makialam dito. Away pamilya ito. Ngumisi si Doña Felina. Isang ngising tagumpay. Pumili ka, Clarissa. 10 milyon at kalayaan. O isang selda sa mental at habang buhay na kadiliman. Ang mga salita ni Doña Felina ay parang lason na naiwan sa hangin ng silid kahit matagal na itong nakaalis. 10 milyon para sa isang bata. Isang mental hospital para sa katotohanan. Nag-aapoy ang dugo ni Darian. Ang pagnanais na suntukin ang pader ay napakalakas, pero pinigilan niya ang sarili. Hindi galit ang kailangan ni Clarissa ngayon. Kailangan niya ng sandata. Matapos niyang siguraduhin na kalmado na si Clarissa at nakabantay ang isang pinagkakatiwalaan niyang nurse, lumabas siya ng ospital at bumalik sa kanyang opisina. Madaling araw na at ang buong syudad ay tulog. Pero ang isip ni Darian ay mas gising pa kaysa dati. Bago pa man mangyari ang insidente, may hinala na si Darian sa mga Alvarado. Bilang mahigpit na karibal sa negosyo, matagal na niyang pinagmamanmanan ang mga galaw nila. Nagkataon lang na ang Alvarado Hotel, ang mismong lugar ng party, ay isa sa mga gusaling ginamitan ng security system na dinisenyo ng kumpanya ni Darian. Mayroon siyang backdoor access,
Isang access na hindi niya ginamit kailanman para sa pansariling interes hanggang ngayon. Ilang oras siyang naghintay at sa wakas, isang email ang pumasok mula sa kanyang pinakamagaling na tech expert. Subject: File decrypted. Ang laman ng email ay isang video file, walang ibang salita. Isinaksak ni Darian ang kanyang high-end headphones, huminga ng malalim, at pinindot ang play. Ang unang lumabas ay ang malawak na kuha ng balcony. Walang audio. Nakita niya ang pagdating ni Maurice, galit na galit. Habang kinakaladkad si Clarissa, nakita niya ang bawat sigaw, ang bawat pagturo, ang bawat pag-iling ni Clarissa habang umiiyak. Ang puso ni Darian ay parang pinipiga. Sumunod si Veronique. Ang paraan ng paglapit nito, ang mapang-akit na paghaplos sa braso ni Maurice. Kitang-kita sa video ang pagbabago sa mukha ni Maurice, ang pag-aapoy ng galit nito na parang sinindihan. At pagkatapos, ang tulak. Mabilis. Brutal. Walang pag-aalinlangan. Paulit-ulit na pinanood ni Darian ang eksenang yon at sa bawat ulit, parang may isang punyal na sumasaksak sa kanyang dibdib. Pero hindi pa ito ang pinakamasaklap. Ipinadala niya ang file sa isang audio engineer para linisin ang tunog. Makalipas ang isang oras, isa pang file ang bumalik. This time with enhanced audio. Pinindot niya ulit ang play. Nakakahiya ka. Simpleng bagay, hindi mo magawa ng tama. Boses ni Maurice. Narinig ni Darian ang pagmamakaawa sa boses ni Clarissa, basag at puno ng sakit. Maurice, tama na. Asawa mo ako. May anak tayo. At ang sagot ni Maurice, isang linyang tumatak sa isip ni Darian na parang nagbabagang bakal. At sa tingin mo ba gusto ko yan? Isang pagkakamali ang pakasalan ka. Isang probinsyana na walang alam. Sa video, nakita ni Darian kung paano lumapit si Veronique. Parang isang ahas na gumagapang palapit sa kanyang biktima. Ang boses nito sa audio ay malambing, pero bawat salita ay may kamandag. Hayaan mo na siya, Maurice. Hindi ka niya naiintindihan. Hindi ka niya mahal. Isang pabigat ka lang sa pangarap mo. Pagkatapos ay may isang sandali ng katahimikan. Nakita ni Darian sa video na may ibinulong si Veronique kay Maurice. Noong una, hindi ito makuha ng audio. Pero sa pinahusay na bersyon, ang bulong ay naging malinaw na parang isang kristal na patalim. Ang totoo, Maurice. Bulong ni Veronique. Sapat lang para marinig ng lalaki. Hindi sa'yo ang dinadala ko. Ginamit lang kita. Pero kung aalisin mo siya sa landas natin ngayon, walang makakaalam. Tayong dalawa ang maghahari. Siya lang ang hadlang. Napahawak si Darian sa kanyang bibig sa sobrang gulat. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. Hindi totoo ito. Sa video, nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Maurice. Hindi lang galit, kundi gulat, pagkakanulo, at isang desperadong pagtatangka na bawiin ang kontrol. Nalinlang siya. Ginamit siya. At sa halip na harapin ang ahas na nasa tabi niya, ibinaling niya ang lahat ng kanyang galit at kahihiyan sa nag-iisang taong walang kasalanan. Si Clarissa. Tumingin si Maurice kay Clarissa na para bang ito ang representasyon ng lahat ng kanyang kabiguan. At pagkatapos, itinulak niya ito. Hinagis ni Darian ang kanyang headphones sa mesa. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Tumayo siya, nanginginig sa isang galit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Ito ay hindi lang isang simpleng away mag-asawa na nauwi sa trahedya. Ito ay isang planadong pagtatangka sa pagpatay na itinulak ng isang kasuklam-suklam na kasinungalingan. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang executive assistant na si Leo. May dalang kape at mga dokumento. Sir Darian, okay lang po ba kayo? Tanong ni Leo. Napansin ang anyo ng kanyang amo. Namumutla po kayo. Hindi sumagot si Darian. Ang mga mata niya ay nakatitig pa rin sa nagyayalong imahe sa screen. Sir, may problema po ba? Pag-aalala ni Leo.
Nga pala po, tumawag ang legal team ng Alvarado Hotel. Gusto nilang makipag-ugnayan tungkol sa insidente. Pinaalala rin po ng ating board na major infrastructure partner tayo ng hotel chain nila. Anumang malaking iskandalo na makakasira sa pangalan nila ay direktang makakaapekto sa stock value natin. Ang mga salita ni Leo ay parang isang timbang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Tama, ang Alvarado Hotel, ang kumpanya niya, ang lahat ng pinaghirapan niya. Kung ilalabas niya ang video na ito, guguho ang imperyo ng mga Alvarado. Ngunit dahil sa kanilang partnership, hihilahin din nito pabagsak ang kanyang kumpanya. Milyon-milyon, baka bilyon-bilyon ang mawawala. Ang mga empleyado niya ay maaaring mawala ng trabaho. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay maaaring maging abo. Ang katarungan para kay Clarissa o ang kinabukasan ng kanyang kumpanya. Napaupo si Darian, ipinatong ang kanyang mga siko sa mesa at isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ito na ba ang parusa niya? Ang pagsubok sa kanya? 5 taon na ang nakalipas, pinili niya ang kanyang kinabukasan kaysa kay Clarissa. Uulitin na naman ba niya ang kasaysayan? Idinukot niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang isang litratong palihim niyang kinunan sa ospital kanina. Si Clarissa, natutulog, ang mukha ay payapa sa kabila ng mga pasa at sugat. Napakaganda pa rin, napakatapang. Hindi na ngayon. Binuksan niya ang kanyang computer, kumuha ng isang blankong USB drive at isinaksak ito. Kinalma niya ang kanyang nanginginig na kamay at hinila ang video file papunta sa drive. Nag-umpisa ang progress bar. 0%, 20%, 50%, 75%, transfer complete. Hinawakan niya ang maliit na USB drive. Ito ay mas maliit kaysa sa kanyang hinlalaki, ngunit naglalaman ito ng isang bombang sasabog sa buong mundo ng negosyo. Ito ang katapusan ng mga Alvarado. At marahil, ang katapusan din niya. Ngunit habang tinititigan niya ito, isang determinasyon ang pumuno sa kanyang puso. Isang kapayapaang hindi niya naramdaman sa loob ng 5 taon. Kahit maubos ang lahat ng yaman ko, bulong niya sa sarili. Kahit mawala ang lahat ng pinaghirapan ko, hindi na kita pababayaan ulit, Clarissa. Ang banta ni Doña Felina ay parang isang malamig na kamay na nakahawak sa leeg ni Clarissa, pero hindi na ito nakakasakal tulad ng yang dati. Mayroon nang nagbago sa kanya. Ang babaeng nahulog mula sa 5 palapag ay namatay na. Ang nagising sa kanyang lugar ay isang ina, at gagawin ng isang ina ang lahat para sa kanyang anak. Nakaupo siya sa gilid ng kama, pinagmamasdan ang larawan ni Baby Angela sa kanyang cellphone na kinunan ni Darian. Ang maliit at payapang mukha nito, ang kanyang naging banal na kasulatan, ang kanyang Biblia ng katapangan. Dito siya humuhugot ng lakas. Para sa'yo, anak, lalaban si Mama. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang nurse na may dalang isang malaking bouquet ng mga puting rosas, ang paborito niyang bulaklak. Oh, ang dating paborito niya. Ma'am Clarissa, may bisita po kayo, sabi ng nurse, bahagyang kinikilig. At mula sa likod ng nurse, lumitaw si Maurice. Ang kanyang mamahaling suit ay pinalitan ng isang simpleng polo shirt. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mukha ay may bakas ng ilang araw na walang tulog. At ang kanyang mga mata ay namumula. Isang perpektong pagganap. Mahal, sabi ni Maurice sa isang basag na boses. Sinensyasan niya ang nurse na iwan sila. Nang silang dalawa na lang, lumuhod si Maurice sa paanan ng kama ni Clarissa. Hinawakan niya ang kamay nito, ngunit mabilis itong binawi ni Clarissa na para siyang napaso. Clarissa, patawarin mo ako. Umiiyak na, sabi ni Maurice. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Lasing ako, mahal. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Nagseselos ako, nagalit. Pero hinding-hindi ko sinasadyang saktan ka. Maniwala ka sa akin. Sandaling natigilan si Clarissa. Ito ang Maurice,
na minahal niya noon. Marupok, nangangailangan ng kalinga. Ito ang lalaking pinangarap niyang alagaan. Isang parte ng kanyang puso, ang parte na sanay ng magpatawad, ay gustong maniwala. Gusto niyang isipin na isa lang itong masamang panaginip. Umuwi ka na sa akin, Clarissa. Pagpapatuloy ni Maurice, ang kanyang pagkakahawak sa kamay nito ay humigpit. Aalagaan kita. Aalagaan natin ang anak natin. Kalimutan na natin ang lahat ng ito. Si Veronique, wala na siya. Tinapos ko na ang lahat sa kanya. Ikaw ang pamilya ko. Ikaw lang. Hinawakan niya ang tiyan ni Clarissa. Ang pamilya natin. At sa pagdampi ng kanyang kamay sa lugar kung saan dating naroon ang kanyang anak, isang kuryente ng yelo ang gumapang sa buong katawan ni Clarissa. Biglang bumalik ang lahat. Ang lamig ng hangin sa kanyang mukha. Ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang blangkong tingin sa mga mata ni Maurice bago siya itulak. Hindi iyon ang mga mata ng isang lalaking lasing. Hindi iyon ang mga mata ng isang lalaking nagseselos. Iyon ay mga mata ng isang taong gustong pumatay. Sa isang iglap, ang lahat ng awa at pag-aalinlangan sa puso ni Clarissa ay naglaho. Pinalitan ito ng isang matigas at malamig na galit. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan at sa isang mabilis na kilos na hindi niya akalaing magagawa niya, sinampal niya si Maurice, isang malutong, malakas, at nakakabininging sampal. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid. Napatanga si Maurice, hawak ang kanyang namumulang pisngi, hindi makapaniwala sa nangyari. Tumingin siya kay Clarissa at sa unang pagkakataon, ang nakita niya ay hindi na ang maamong tupa na kaya niyang kontrolin. Ang nakita niya ay isang liyong nagbabantay sa kanyang supling. Sinungaling, sabi ni Clarissa. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng yelo. Walang bakas ng luha, walang bakas ng awa. Isang duwag na sinungaling. Tumayo siya, nanginginig ang mga binti, pero hindi niya ipinakita. Tumingin siya pababa sa lalaking nakaluhod pa rin sa sahig. Nakita ko ang mga mata mo, Maurice. Pagpapatuloy niya, bawat salita ay isang patalim. Nang itulak mo ako, walang pagsisisi doon, walang pagkalasing, pagkasuklam, iyon ang nakita ko. Plano, iyon ang naramdaman ko. Biglang nagbago ang anyo ni Maurice. Ang maskara ng pagsisisi ay nalaglag at lumabas ang tunay na halimaw sa ilalim nito. Tumayo ito. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. At ano ngayon? Hamon nito. Sino ang maniniwala sa'yo? Isang baliw na probinsyana laban sa akin? Ako ang biktima dito, Clarissa. Ako ang pinagtaksilan. Ako ang pinagmukhang tanga. Hindi ka biktima, mariing sagot ni Clarissa. Isa kang mamamatay tao. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Sigaw ni Maurice, humakbang ito palapit na para bang sasaktan siya. Wawasakin kita. Sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang anak mo habang buhay. Talaga ba? Isang bagong boses ang pumuno sa silid. Kalmado, malamig, mapanganib. Nakatayo sa may pintuan si Darian, ang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Hindi alam ni Clarissa kung gaano na siya katagal doon, pero ang presensya niya ay nagbigay sa kanya ng isang hindi maipaliwanag na kapanatagan. Natigilan si Maurice. Cortez, anong ginagawa mo dito? Labas. Naglakad si Darian papasok sa silid, hindi pinapansin si Maurice. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Clarissa. Okay ka lang? Tanong niya. Isang tanong na may bigat ng 1,000 pangako. Tumango si Clarissa, hindi inaalis ang tingin sa galit na mukha ni Maurice. Huwag kang makialam dito, Cortez, banta ni Maurice. Away mag-asawa to. Ngumiti si Darian. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Natapos na ang pagiging mag-asawa ninyo noong tinulak mo siya mula sa balcony. Pagkatapos ay itinaas ni Darian ang isang maliit na bagay sa pagitan ng kanyang mga daliri. Isang itim na USB flash drive. Hindi ko alam kung ano yan at wala akong pakialam. Sigaw ni Maurice.
pero ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. Sigurado ka? Tanong ni Darian. Dahan-dahang naglakad palapit sa TV ng silid. Ito ang kopya ng CCTV footage mula sa balcony ng hotel ninyo. Ang ganda ng kuha, Maurice. Malinaw na malinaw. At ang audio? Perpekto. Rinig na rinig ang lahat, pati ang bulong ni Veronique. Ang mukha ni Maurice ay biglang namutla na parang isang patay. Ang lahat ng kulay ay nawala. Pinalitan ng purong takot. Baka gusto mong panoorin natin ng sabay-sabay, alok ni Darian, ang boses ay puno ng panunuya. Iyon na ang huling mitya. Parang isang hayop na nasukol, sumugod si Maurice. Hindi kay Darian, kundi sa TV para wasakin ito, para wasakin ang ebidensya. Ngunit bago pa man niya ito maabot, sumugod din si Darian, hinarangan ng daan. Nagpangabot ang dalawa. Isang suntok mula kay Maurice, isang ganti mula kay Darian. Nagpagulong-gulong sila sa sahig, napasigaw si Clarissa. At sa kasagsagan ng gulo, biglang bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok ang dalawang pulis na nakauniporme, ang kanilang mga mukha ay seryoso. Maurice Alvarado, sabi ng isang pulis, sa isang malakas at may awtoridad na boses. Sumama ka sa amin. Inaaresto ka namin para sa kasong attempted murder. Malamig ang bakal ng posas sa kanyang mga pulso. Ito ang unang bagay na napansin ni Maurice. Mas malamig pa sa marmol na sahig ng kanyang penthouse, mas malamig pa sa tingin ni Doña Felina kapag hindi siya nasisiyahan. Nakaupo siya sa isang interrogation room na amoy kalawang at lumang papel. Isang stark na pagbabago mula sa amoy ng katad at mamahaling kahoy sa kanyang opisina. Gusto kong makausap ang abogado ko, sabi niya sa pulis na nakabantay. Sinisikap na panatilihin ang awtoridad sa kanyang boses. At gusto kong tumawag. Darating na ang abogado mo. Sagot ng pulis walang emosyon. Para sa tawag, mamaya na yan. Isang oras siyang naghintay sa nakakabinging katahimikan. Ang tanging tunog ay ang pag-ikot ng mga engranhe sa kanyang isip. Kalma lang, Maurice. Isang gulo lang ito. Isang malaking hindi pagkakaunawaan. Aayusin ito ni Mama. Aayusin ito ng pera. Ang kailangan niya lang ay makausap si Veronique. Kailangan nilang magtugma ng kanilang mga kwento. Magaling si Veronique sa mga ganitong bagay. Nang sa wakas ay pinayagan siyang tumawag. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinitipa ang numero nito. Nagring ito ng 1 beses, 2 beses, pagkatapos isang malamig na boses mula sa network provider. The number you have dialed is currently not in service. Please try your call again later. Sinubukan niya ulit at ulit at ulit. Parehong sagot. Isang butil ng malamig na pawis ang gumulong sa kanyang sentido. Baka nalobat lang o baka natatakot siya. Oo, iyon nga. Natatakot lang si Veronique. Kailangan niya itong mahanap. Dumating ang kanyang abogado, si Attorney Santos, isang matandang lalaki na nagsilbi sa pamilya Alvarado sa loob ng 3 dekada. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang mabuting balita. Attorney, ilabas mo ako dito. Utos agad ni Maurice. This is ridiculous. Isang probinsyana laban sa akin. Walang maniniwala sa kanya. Umupo si Attorney Santos at ipinag-krus ang kanyang mga kamay sa mesa. Maurice, ang sitwasyon ay mas komplikado kaysa dyan. Anong komplikado? Bayaran mo kung sinong kailangang bayaran. Umiling ang abogado. Hindi na ganun kadali. Meron silang matibay na ebidensya, isang video. Natahimik si Maurice. Ang video, ang sinasabi ng Cortez na yon. Peke yan. Gawa-gawa lang yan. Sinuri na ng mga eksperto ng pulisya, Maurice. Authentic ito. Malumanay na sabi ng abogado. At hindi lang yan ang problema natin. Mayroon silang bagong testigo. Isang testigong nagbigay ng isang detalyadong salaysay. Isang testigong nagpapatunay na may intensyon kang patayin ang asawa mo.
Isang mapait na tawa ang kumawala kay Maurice. Testigo? Sino? Wala namang ibang tao doon. Maliban sa... Natigilan siya. Sino, attorney? Tumingin si Attorney Santos ng diretso sa kanyang mga mata. Si Veronique San Mateo. Para itong isang suntok sa sikmura na nagpalabas ng lahat ng hangin sa kanyang katawan. Hindi maaari. Nagkakamali ka. Utal ni Maurice. Kakampi ko si Veronique. Hindi na ngayon, sabi ng abogado. Binuksan ang kanyang briefcase at inilabas ang isang dokumento. Nakipag-areglo siya sa piskal. Inamin niya ang lahat kapalit ng mas mababang sentensya. Isinalaysay niya kung paano kanya sinulsulan, kung paano niya sinabing hindi sayo ang dinadala niya para lang lalo kang magalit. Isinuko niya ang lahat, Maurice. Gumuho ang mundo ni Maurice, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang pamilya. At may isa pa, dagdag ng abogado, ang boses ay puno ng pag-aatubili. Ayon sa mga financial investigator, unti-unti niyang nililimas ang mga offshore account mo sa loob ng 6 na buwan. Nakaalis na siya ng bansa kaninang madaling araw, dala ang halos 100 milyong piso na cash. Ang ahas. Isang makamandag na ahas na tinanggap niya sa kanyang buhay, pinakain at inalagaan para lang tuklawin siya sa huli. Nang ilipat siya sa isang holding cell, isang marumi at mabahong kulungan na puno ng mga tunay na kriminal, doon niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Wala na siyang kapangyarihan dito. Hindi na siya ang CEO. Isa na lang siyang bilang. Ilang oras pa, isang gwardiya ang lumapit. Alvarado, may bisita ka. Inaasahan niyang ang kanyang abogado ulit, pero ang mukha na nakita niya sa kabilang panig ng rehas ay mas masakit pa. Ang kanyang ina, si Doña Felina. Pero wala itong dalang pag-asa. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit at pagkasuklam. Tanga ka. Iyon ang unang salita na lumabas sa bibig nito. Isang matinis na bulong. Isang kang malaking kahihiyan. Nagpauto ka sa isang babaeng mukhang pera. At ngayon bumagsak ang stock ng kumpanya. Pinagpipiestahan tayo ng media. Dinungisan mo ang pangalan ng ama mo, ang pangalan ng pamilya natin. Pakiusap ni Maurice, umaasang makakita ng kahit kaunting awa. Tulungan niyo ako. Tulungan ka? Tumawa si Doña Felina, isang tawang walang saya. Paano kita tutulungan? Sinira mo ang lahat. Wala kang silbi. Isa kang inutil. Iyon ang huling salita. Tumalikod si Doña Felina at naglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Iniwan siya doon, sa gitna ng dumi at kadiliman, na mas wasak pa kaysa dati. Iniwan siya ng lahat. Ang babaeng minahal niya ay isang magnanakaw. Ang inang sinamba niya ay tinalikuran siya. At si Clarissa, naalala niya ang mukha nito, ang maamo nitong ngiti, ang paraan ng pag-aalaga nito sa kanya kapag may sakit siya, ang walang sawang pag-unawa nito sa kabila ng lahat ng panlalait na tinanggap nito, ang dalisay na pagmamahal na ibinigay nito, na binalewala niya, sinayayang at tinangkang patayin, ang utu-uto. Siya ang utu-uto. Napaluhod si Maurice sa malamig na semento. Sumandal siya sa rehas na bakal, ang parehong rehas na magiging mundo niya sa susunod na maraming taon. At sa unang pagkakataon, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa purong pagsisisi na huli na ang lahat, isang pangalan ang paulit-ulit na lumabas sa kanyang mga labi, isang bulong na puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Clarissa. Clarissa, patawarin mo ako. Clarissa. Ang isinuot ni Clarissa sa araw ng paghatol ay isang simpleng bestidang kulay krema. Hindi ito sutla, hindi ito masikip. Maluwag ito at komportable. Isang damit na pinili niya para sa sarili niya, hindi para sa ibang tao. Ito ang kanyang baluti. Ang loob ng korte ay parang isang sirko.
Mga nagkikislapang flash ng kamera, mga reporter na nag-uunahan, ang bulungan ng mga usisero na pumuno sa bawat espasyo. Sa isang panig, nakita niya si Doña Felina. Ang mukha ay matigas na parang bato, pero may maliliit na kislap ng takot sa kanyang mga mata. Sa tabi nito, si Maurice. Payat, maputla. Ang dating yabang ay napalitan ng isang desperadong kaba. Hindi niya ito tiningnan. Ang mga mata niya ay hinanap ang isang tao lang. Sa hanay ng mga upuan para sa publiko, nakita niya si Darian. Hindi ito ngumiti. Tumangulang ito. Isang tahimik na mensaheng nagsasabing, "Kaya mo yan. Nandito lang ako." Iyon lang ang kailangan niya. Nang tawagin ang kanyang pangalan, naglakad si Clarissa papunta sa witness stand. Bawat hakbang ay matatag. Itinuwid niya ang kanyang likod at sinalubong ang mga mata ng lahat. Maaari mo bang isalaysay sa korteng ito ang mga nangyari sa gabi ng ika-20 anibersaryo ng Alvarado Group? Tanong ng piskal. Huminga ng malalim si Clarissa. Noong una, nanginginig ang kanyang boses habang inilalarawan niya ang bigat ng bestida, ang mga masasakit na salita ng kanyang biyenan, ang pagdating ni Veronique. Ngunit habang nagsasalita siya, habang binibigyan niya ng boses ang mga sakit na matagal niyang kinimkim, isang kakaibang lakas ang dumaloy sa kanya. Ang alaala ng kanyang anak sa incubator, lumalaban para sa buhay, ang naging apoy sa kanyang mga salita. Hindi lang ang katawan ko ang binaliwala niya, sabi ni Clarissa. Ang tingin ay direktang nakatuon sa jury. Sa loob ng maraming taon, unti-unti niyang pinatay ang kaluluwa ko. Sinasabi niya sa akin araw-araw na wala akong kwenta, na isa lang akong probinsyana na pinalad, na dapat akong magpasalamat kahit pagmamaltrato ang kapalit. Ikinulong niya ako sa isang gintong hawla, pero hawla pa rin iyon. Narinig niya ang pagtutol ng abogado ni Maurice, pero hindi niya ito pinansin. Ang pagtulak niya sa akin mula sa balcony, pagpapatuloy niya, ang boses ay buo na at hindi na nanginginig, ay hindi bigla ang desisyon. Iyon ang huling hakbang sa matagal na niyang pagnanais na burahin ako sa buhay niya. Pagkatapos ng kanyang testimonya, ang kasunod na ebidensya ay ipinakita. Ang ilaw sa korte ay pinatay at sa isang malaking screen, ang video mula sa CCTV ay nagsimulang umikot. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa buong silid. Naroon ang lahat. Ang paninigaw ni Maurice, ang pagdating ni Veronique, ang makamandag na bulong, at ang huli at brutal na pagtulak. Walang duda, walang puwang para sa ibang interpretasyon. Nakita ni Clarissa ang reaksyon ni Doña Felina mula sa gilid ng kanyang mga mata. Ang matigas na postura nito ay biglang gumuho. Napayuko ito. Natatakpan ang mukha ng kanyang mga kamay, isang imahe ng kabuuang pagkatalo. Pagkatapos ng video, tumahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang pag-iyak ng ilang tao sa gallery. Hindi na nagtagal ang paglilitis. Ang desisyon ay mabilis at malinaw. Tumayo ang lahat nang pumasok muli ang hukom. Umupo ito. Inayos ang kanyang salamin at tiningnan si Maurice ng may pagkamuhi. Sa kasong ito ng People of the Philippines versus Maurice Alvarado, nagsimula ang hukom. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw na parang kulog. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya, lalo na ang video na ipinakita sa korteng ito, napatunayan ng korte na ang akusado ay huminto ito sandali. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Guilty beyond reasonable doubt. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng martilyo ang pumuno sa silid. Ang gavel, ang tunog ng katarungan. Para sa krimen na attempted murder, hinatulan si Maurice Alvarado ng 20 taon na pagkakakulong sa National Penitentiary. Habang inilalabas ng mga pulis si Maurice, ang mga mata nito ay desperadong hinanap ang mga mata ni Clarissa. Puno ito ng pagsisisi, ng pagmamakaawa, ng isang huling, tahimik na pakiusap. Tumingin si Clarissa sa kanya. Isang huling pagkakataon,
Ngunit hindi niya nakita ang lalaking minsan niyang minahal. Ang nakita niya ay isang estranghero, isang multo ng isang masamang nakaraan. At dahan-dahan, sa harap ng kanyang mga mata, tinalikuran niya ito. Hinawakan ni Darian ang kamay ni Clarissa habang sabay silang lumalabas ng korte. Sinalubong sila ng isang pader, ng mga reporter, mga tanong na parang bala, mga flash ng kamera na nakakasilaw. Ngunit hindi sila narinig ni Clarissa. Hindi niya sila nakita. Ang tanging nakita niya sa pagitan ng mga katawan at mga mikropono ay isang piraso ng langit. Asul, malawak, walang hangganan. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakaraming taon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng kalayaan. 2 taon, ang hangin sa Batangas ay may amoy ng asin at ng mga bulaklak ng kalachuchi. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ang nagsilbing musika sa maliit na bahay na naging mundo nila. Hindi ito isang mansyon. Simple lang ito. Gawa sa kahoy, may malawak na bintanang nakaharap sa dagat. Ito ang paraiso ni Clarissa. Napangiti si Clarissa habang pinagmamasdan ng kanyang anak na si Angela, na ngayon ay 2 taong gulang na, habang sinusubukang abutin ang isang paru-paro sa hardin. Ang kanyang maliliit na binti ay medyo hindi pa matatag, pero ang kanyang tawa ay kasing liwanag ng araw. Dahan-dahan lang anak, sabi ni Clarissa. Umupo siya sa damuhan para maging kapantay nito. Mula sa loob ng bahay lumabas si Darian. May dalang isang pitzel ng malamig na fruit juice. Ang kanyang suit at mamahaling sapatos ay napalitan na ng isang simpleng t-shirt at shorts. Ang mga linya ng stress sa kanyang mukha ay napalitan ng mga guhit ng ngiti. Nawala nga ang malaki niyang kumpanya. Matapos sumabog ang iskandalo ng mga Alvarado, nadamay ang negosyo niya. Ngunit sa halip na malugmok, nagsimula siyang muli. Nagtayo siya ng isang mas maliit na tech firm, isa na nagbibigay sa kanya ng kita. Pero mas mahalaga, nagbibigay sa kanya ng oras. Oras para sa mga bagay na tunay na mahalaga. Papa, sigaw ni Angela nang makita si Darian. Tumakbo ito papalapit sa kanya. Ang maliliit na braso ay nakabuka. Binuhat siya ni Darian at itinaas sa hangin na sinuklian ng malakas na halakhak ng bata. Hello, my little angel. Kamusta ang paghahabol sa mga paru-paro? Umupo si Darian sa tabi ni Clarissa sa damuhan habang si Angela ay masayang naglalaro sa kanyang kandungan. Sandali silang pinanood ang bata sa katahimikan, isang katahimikang puno ng pag-unawa at pagmamahal na hindi na nangangailangan ng mga salita. Naalala mo ba? Simula ni Darian, ang boses ay mahina. Noong una kitang dinala dito, halos hindi ka nagsasalita. Ang mga mata mo, laging may bakas ng takot. Tumingin si Clarissa sa dagat. Naaalala niya. Ang mga unang buwan matapos ang paglilitis ay isang mahabang gabi. Ang mga bangungot ay palaging bumabalik. Ngunit si Darian ay hindi umalis. Nandoon lang siya. Isang tahimik na anino, isang matatag na bato. Hindi niya ito pinilit magsalita. Naghintay lang siya. Tinulungan mo akong maghilom, Darian. Aminado ni Clarissa, ang tingin ay bumalik sa kanya. Ikaw at si Angela, kayo ang nagturo sa akin kung paano muling magtiwala. Hindi, Clarissa. Umiling si Darian. Sarili mo ang tinulungan mo. Nakita mo lang ang sarili mong halaga. Isang bagay na matagal ko nang nakikita, kahit noong mga bata pa tayo. May idinukot si Darian mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang sing-sing na may diamante. Isa itong maliit na kabibe, puti at perpekto ang hugis. Inilagay niya ito sa palad ni Clarissa. Noong mga bata pa tayo, sabi ni Darian, ang kanyang mga mata ay puno ng mga alaala. Sinabi ko sa iyo na kapag nakahanap ako ng perpektong kabibe, ibibigay ko sa iyo bilang pangako na ikaw lang ang mamahalin ko. Natagpuan ko ito kaninang umaga habang naglalakad sa dalampasigan.
Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Clarissa. Ang kanyang puso ay nasa kanyang mga salita. Hindi ako mangangako sa iyo ng isang buhay na walang problema, Clarissa. Hindi ako mangangako ng kayamanan o ng isang malaking mansyon. Ang maipapangako ko lang ay ang sarili ko, ang puso ko, at isang buhay kung saan araw-araw ipaparamdam ko sa iyo na ikaw ang pinakamahalagang tao sa mundo. Huminto siya, huminga ng malalim. Handa ka na bang buksan muli ang puso mo? Handa ka na bang sumubok magmahal ulit? Ang mga luha na namuo sa mga mata ni Clarissa ay hindi na luha ng sakit. Ito ay mga luha ng kaligayahan. Isang kaligayahang akala niya ay hindi na niya mararamdaman kailanman. Hindi siya sumagot gamit ang mga salita. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Darian. Pagkatapos, isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Isang kilos na mas malakas pa kaysa sa kahit anong oo. Naramdaman niya ang paghalik ni Darian sa tuktok ng kanyang ulo. Pinanood nila ang paglubog ng araw. Ang langit ay nag-aapoy sa mga kulay kahel, rosas at lila. Hawak ni Clarissa ang kabibe sa kanyang isang kamay, habang ang isa naman ay nakahawak sa kamay ni Darian. Si Angela ay nakatulog na sa kandungan ng kanyang ama. Ang nakaraan ay isang peklat, ngunit hindi na ito masakit. Isa na lang itong paalala ng kanyang katatagan. Ang hinaharap ay hindi sigurado, ngunit hindi na ito nakakatakot. Dahil sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa impyerno, natagpuan na niya ang kanyang tahanan. Hindi sa isang bahay, kundi sa yakap ng isang lalaking nakita ang kanyang halaga kahit noong siya mismo ay hindi ito nakikita. At sa tawa ng isang batang nagpatunay na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, laging may isang bagong umaga, isang simula ng walang hanggan.